Hello, what's up, class? So yeah, it's me again. I'm Dandan Oba. So part 5 na tayo ng Introduction to Industrial Security Concept. So let's go. So yon, unang-una yung safe. Okay. Ito para tong isang container na gawa sa metal, of course, na ginagamit para i-safe keep or itago, protektahan yung mga documents or maliliit na items such as jewelry, pera, diba? Ito ay robbery and vulgar resistance. Hindi to mahihirapan silang buksan or hindi nila mabubuksan halos kasi it's either with code, with key. So, may resistance siya doon. And meron tong bigat na 750 pounds or more. And it has an anchor to building structure. Nakadikit siya sa mga building structure. Meron namang mga safe na hindi. Diba yung binubuhat? Pero dapat dikit sa dingding, o diba? And body should at least 1 inch thick steel. So, yung katawan niya dapat may kapal na 1 pulgada. Pag sinabi naman natin volt, yung volt naman is a heavily constructed fire and vulgar resistant container. So, kahit itunawin mo to sa bakal, medyo matatagalan, diba? Part to ng building structure. Mas malaki to sa safe. Yung safe kasi maliit. Ang door o ang pinto nito ay gawa sa steel na merong kapal na 6 inches. So, medyo makapal siya. Kasi yung safe natin, at least 1 inch lang. Ito, yung pinto ay 6 inches. Tapos, yung taas, yung buong body na nun, ay may reinforced concrete ng at least 12 inches. Grabe, no? Ang hirap nun. And, resistive to sa fire ng up to 6 hours. So, kung ikaw, or merong magnanakaw na nanakawan yung volt mo, aapoyan nila yon. Lalagay nila yan sa super taas na temperature. For 6 hours pa sila mag-aantay. So, ang laki ng delay, di ba? File room. So, from the word itself, kwarto, di ba? Cubicle to sa isang building na ginawa na medyo light sa volt. Medyo ano siya, medyo mas manipis siya. Pero malaki, 'di ba? Ang taas nito ay may 12 feet high at watertight door. Fireproof pero 1 oras lang. So let's go with guard force and guard system. Matibay ba o malakas ba ang guard force ng eskwelahan nyo? Malakas ba ang guard force ng company pinagtatrabahuan mo? So, dun pa lang, no, machecheck natin. So, ano ba ang guard force? Ang guard force po ay selected men to, mga piling tao lang. Kasi nga, di ba, tinitrained at talagang dumaan sa series ng ano talaga, para mag-hire sila ng kanilang guard force. Kasi hindi naman sila pwedeng hire na lang ng hire, diba? Dapat pasok sa qualifications na hinahanap nila. Or grupo to ng mga functional unit. Pinoprotektahan ito ang operational process mula sa disruption o paghinto o pagsira na pwedeng makahinto o maka-impede ng efficiency ng buong operation. Uy! Yan. Yan ba yung guard force niya sana? So, types ng guard force. Unang-una, meron tayong Private Security Agency o PSA. Contracts to. With contracts, recruit, trains, post-security guards sa isang business o sa mga business firms. Pag sinabi naman nating CSF, Company Security Force, mine-maintain to at ino-operate to ng kahit na anong private company or corporation. Kasi pag private security agency, ito yung, di ba, sa mga di ba, ako, kunwari, may-ari ako ng bar. Kailangan ko ng security guard sa aking establishment. Kukontak ako sa third party na private security agency o PSA. Para, bigyan nyo naman ako ng guard dito, ganon. Pag company security force, hindi ko na kailangang pumunta ng private security agency kasi yung mismong kumpanya ko ay meron kaming mini-maintain na private
security force. Okay? Na, kunwari, ito na lang. Ano ba yan? Double Dragon Corporation. Diba? Ang Double Dragon Corporation ay madaming, diba? Madami siyang business. And then, meron silang, malakihan kasing mga company, meron silang guard force talaga. Na kapag kakailanganin ng guard force sa ganito nilang business, magtatawag na lang sila sa pinaka central office. Ganon. Uy, na-drop name pa ako. Kunwari na lang corporation, basta, kunwari, yung mga malakihang corporation, may mga company security force yan. Government security unit, ito yung ino-operate ng kahit anong government entity na hindi military or police. So, ano yon? Yung mga government security unit natin. Yung mga sub, diba? Yung ginagawa na, tulad ng IAC, diba? Security unit siya sa traffic pero hindi naman siya militar o police, diba? O ano ang PADPAW? Ang PADPAW ay ang Philippine Association of Detective and Protective Agency Operators Incorporated. So, kabisado, ha? Ang PADPAW, ito ang National Association ng lahat ng mga lisensyadong security agencies at company security forces. Ginawa ito noong mga 1858 para sa self-regulation at maregula ng maayos ang lahat ng mga security agencies. Ano naman yung LTO? So, dito kinukuha yung license to operate, di ba? Document na in-issue ng CPNP or his July authorized representative na ino-authorize sa isang tao na mag-engage sa security business. Requirements para sa new PSA o Private Security Agency. Ano yung requirements? Kunwari, gusto mo magtayo ng isang Private Security Agency, ano yung mga requirements? Diba? Dapat meron kang 1 milyong kapital at meron kang 500k na bank deposit. Ito naman po, yung pag-a-apply ng CPNP through SAGD. Unang-una, full name ng aplikante. Yung height niya, yung civil status at kung saan siya nakatira, at ang location ng yung business. At in case ng corporation, yung corporation kasi, di ba, ano naman yung corporation, di ba? Yung corporation, di ba, nagtayo ka ng business, ikaw lang, sole proprietorship. Meron naman, kung nag-iisa ka lang, di ba, meron naman yung partnership. Meron namang corporation. Pag corporation kayo, more than 5 kayo, na meron kayong CEO, ba? Meron kayong stockholder, ganyan. So, ang ending, ang nagmamay-ari is 5 kayo, di ba? So, sa mga kaso ng corporation, association, or partnership, kailangan magbigay kayo ng mga copies ng SEC, certificate ng registration nyo sa SEC, yung Security Exchange Commission. Katunayan na talagang nakarehistro kayo sa SEC bilang isang korporasyon at yung bylaws at articles ng incorporation nyo. Binibigay, kasi pag nag-register na kayo sa SEC, grabe na, nagturo ng ibang ano. Pero yan, pasok naman siya eh. Kasi gusto nyo magtayo ng korporasyon, kayo ng mga classmate mo, 5 kayo. Kunwari, ang tatayo nyong corporation is Banana Q Corporation o kaya Banana Foods Corporation, 5 kayo. And then, pag nag-apply kayo sa SEC, ibibigay na rin yung bylaws and articles of incorporation nyo. Diba? So, yun. Ito yung graduated scale ng license to operate. Kailangan 200 or more, pero hindi lalagpas ng 1,000 ang shall be issued a regular LTO good for 2 years. Yung CQ2 ha. Para sa bagong private security agency, private security agency na bago, ay kailangan ma-issuean kayo ng temporary license to operate good for 1 year. Okay? Para sa mga private security agency na may temporary na license to operate, na nag-post o merong 100 guards, pwedeng lumagpas pero dapat hindi lalagpas ng 200.
Sa expiration po ng license to operate, ay kailangan po ma-issue kayo ng extension para sa period na 6 months. Pero, sa expiration ng extension period na yon, wala na pong extension na ibibigay sa inyo unless yung yung private security agency ay mag-submit ng certification ng additional 50 guards. So may posting na kayo na 150 guards, di ba? Bubulo ako sa ASH. Para sa private security agency, na naman. Para sa private security agency na may cancel or revoke na license to operate, ay dapat itigil nilang operation nila within 7 days. Pagkatapos nilang mabigyan ng notification na they have to cease o kailangan nilang itigil ang operasyon nila at kailangan i-deposit nila ang lahat ng kanilang armas o barel sa FED at kailangan magkaroon ng kopya o copy furnish ang CPNP SOSHA, SAGD o kahit na sino mang concern. So, yung private security agency na na-cancel or na-revoke ang operation ay kapag hindi niya ginawa yun, ay liable siya sa ilalim ng batas na PD 1866 o yung RA 8249. So, bakit ma'am, kailangan pong pagka nag-cease to operate na ang private security agency, ayoko na, nabubul talaga ako. Sorry. Bakit kailangan po ma'am, ibalik yung mga baril? Baril naman nila yun. Diba? Pera naman nila yun. Bakit kailangan i-submit? Kasi po, pwede siyang magkaroon ng kapahamakan sa mga tao. Kasi baka mali ng gobyerno, ang tinatayo nyo na pala dyan ay kilusan na laban sa pagpapatalsik sa gobyerno. Kasi ang dami-dami yung CQ dyan, ang dami-dami yung security forces, o na may mga armas. Diba? Kaya talaga yan, yung mga ganyan, yung private security agency, company security agency, nire-regulate talaga yan ng gobyerno. Talagang chine-check na dapat ganitong bilang lang. Hindi kayo lalagpas. Kasi nga naman, pag dumami kayo, di kakalabanin nyo kami. Diba? So, ganun yun. So, sino ang pwedeng mag-organize at mag-maintain ng isang private security agency? Magpa-practice nga ako. Agency. Ayan. So, ang pwedeng mag-organize at mag-maintain ng private security agency ay kahit na sinong Filipino citizen. Again, Filipino citizen, hindi naturalized, hindi foreigner. Filipino citizen o corporation, association o partnership. At kailangan 100% owned at control to ng Filipino citizen. Ano ibig sabihin nun? Kasi baka ang magmamayari niyan ay isang espiya. Oh my gosh, isang espiya galing sa China, no? Baka isang lumaki sa farm ang delikado yan. Kasi workforce yan, may tao yan ng mga may armas, di ba? Mahirap na, baka magkaroon ng treason o sedition, rebellion, di ba? So, kailangan po 100% own and control ng Filipino citizen. Mama, anong 100%? Ba't meron po bang 80% at 70%? Kasi kung ambawa ikaw, nag-engage ka sa security business, Filipino citizen, ikaw lang may-ari, 100% yun owned. Pero kung korporasyon kayo, sabi ko nga sa korporasyon pwedeng 5 ang may-ari niyan, mga stockholder, isang CEO. Hindi pwede na yung 5 na yon ay 3 ang foreigner, 2 lang ang Pilipino. Hindi pwede yon. Kailangan lahat kayo Pilipino. Kung association kayo, kailangan lahat ng association na yan, membro dyan is Pilipino. Kung partnership kayo, 2 kayo, dapat 2 kayong Pilipino, hindi yung isa foreigner. Okay? Kasi ang nangyayari kasi dyan minsan, ang nagmamay-ari Pilipino, pero ang financer foreigner. Bawal yun. Okay? So, basic requirements ng isang operator o manager ng agency.
Kailangan para maging operator ka o manager ka ng private security agency, kailangan Filipino citizen, at least man lang 25 years old ka, college graduate ka, or commission officer ka ng isang inactive service, o retire ka sa AFP or PNP, or graduate ka o nagkuha ka ng course na may concept o method ng industrial security and security management, or pwedeng college graduate ka ng criminology kasi 'di ba we have concept and methods na under with that. And at least meron kang adequate training. Alam mo magpatakbo ng ganitong business, Diyos me. Alangan naman kumuha ka ng ganitong business, di mo alam patakbuhin, 'di ba? It's concerned with public safety rin naman and other people's safety, and then yet you're engaging in the business na wala kang alam. So, pwede naman yung ibang business na pasukan mo na hindi mo talaga alam, pero hindi pwede sa ganitong business. Okay? Meron kang adequate training at experience sa security business, at meron kang good moral character. So, sa atin kasi, sa batas, pag sinabi mong good moral character, hindi pwedeng mabait yan. Yung, alam mo yun, yung addict na nga, tapos sasabihin, kunwari, nahuli, addict sa ibang lugar, sasabihin ng mga kapitbahay, hindi nag-a-addict yun, mabait yun. Di tatanungin mo, bakit po mabait? Paano nyo po nasabi? Kasi nung kinausap ko yun, magalang. Ganun, pagka magalang at mabait at hindi na diba? Sa atin kasi, ang good moral character, kailangan hindi ka na-convict ng kahit na anong krimen na involve ang moral turpitude. Ito na yung disqualifications. Disqualification, ibig sabihin, hindi ka pwede mag-manage ng private security agency and alike. Una, kung natanggal ka, dishonorably discharge ka sa AFP and PNP or separate cause ng government entity o kahit na anong government entity o mga COCCs, pero honorably discharge ka. Diba? Ikalawa, mentally incompetent ka. Katlo, hindi ka fit physically. Kaapat, addicted ka sa mga narcotics o pinagbabawal na droga at mga substances. Ikalima, habitual drunkard ka tsaka alcoholic ka. Kaanim, sakang dami ng kahit na anong foreigner. So, pag sinabing dami, pwedeng puppet or utusan. So, like, merong kumukontrol sa'yo na foreigner. Kasi it's conflict of interest. Din sabi ko nga, di ba kailangan hindi involved ang ibang nasyon pag ganitong mga business. And, kung ikaw ay isang elective at appointive government official and employees, bawal kang magtayo ng security agency. Ano ibig sabihin? Kunwari nagtatrabaho ka sa gobyerno. Kunwari ang trabaho mo lang ay administrative officer. Taga-type ka lang o kahit na kunwari lang ng janitor ka or administrative aid ka, basta appointed ka na empleyado ng gobyerno, hindi ka pwedeng, ang side hustle mo tuwing Sabado at Linggo ay private security agency. Kasi bawal yun. Kasi naalala ko na nag-work ako sa gobyerno, hindi ka pwedeng mag-engage sa ibang business unless, bawal kang magturo, kasi ako nagtuturo ako noon sa, criminology, ganito. Bawal ka mag-engage sa pagtuturo kung hindi ka papayagan ng secretary ng department. Ganun kalupit. Okay? Lalo na kaya kung ganitong And also, kung official ka ng gobyerno, bawal din yun. Ito na, basic requirements ng isang security guards. Go. Una, Filipino citizen ka. At least man lang nakapag-high school ka. Physically and mentally fit ka. At least 18 years old ka, pero hindi ka lalagpas ng 50. At nakapag-undergo ka ng free licensing training and course. May lisensya ka, may nakapag-train ka, nakapag-aral ka ng course, and hindi ka labas sa qualification o wala kang kahit na anong characteristic na magdi-disqualify sa'yo. So, eto naman, 'di ba? Kasi 'di ba kung ikaw gusto mo mag-security guard, 'di ba, high school grad ka lang, magte-training ka, 'di ba? Kukuha ka ng lisensya. Pero alam niyo bang may mga tao na hindi naman need na kumuha ng lisensya ng security guard?
Bakit kaya? Kasi, sobra-sobra na yung inaral nila doon sa basic na pre-licensing course na yon. Ano ba yon? Ito yung mga veterano, mga retired, honorably discharged na military or police personnel na nagpo-possess ng lahat ng qualification na minention dun sa mga naunang section. Kalawa, ROTC Advanced yan, basic graduates or equivalent in APF, PNP, CAFGU, and CHDF. Punta na tayo sa mga private detective. Kung gusto maging isang private detective, kailangan holder ka ng baccalaureate degree o Bachelor of Laws. Isa kang BS Criminology graduate. Wow! Graduate ka ng Criminal Investigation course na ino-offer ng PCINP o ng PNP o ng NBI o kahit na anong police training school or detective training na authorized at recognized na training center para sa mga security guards. At you are Advanced Reserve Officer Training Course or Military Citizen ng ROTC o CMT graduate. O yung mga Advanced ROTC natin dyan, no? Go na kayo. Security Officer. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo, no? Kailangan, kung gusto mo maging Security Officer, Filipino citizen ka. At least nakapag 4-year course ka. Physically and mentally fit ka. Graduate ka ng Security Officer Training Course. Yeah, and even the CSP, Certified Security Professional, and retired personnel ka ng PNP o AFP at meron kang hindi ka nagpo-possess ng disqualification na nasa kalagay sa Section 2 at Rule 2, yung hindi ka honorably convicted ng involve ang morally turpitude. Pag security consultant naman, kung gusto maging security consultant, ano po ang inyong dapat na possess o qualifications? Unang-una, holder ka ng master's degree ng criminology, public administration, MNSA or industrial administration o ng batas, ng law. Meron ka man lang experience na at least 10 years sa operation and management ng security business. At may mga exemptions dyan. Pwede maging security consultants kung siya ay any officer or enlisted man ng AFP o uniform member ng PNP na honorably discharged na o separate or retired from service or exempted from the requirements. Usually kasi yung mga ganito, security officer, security consultant, yung mga retired na. Kasi diba talagang equipped na yung knowledge nila. And, yun na nga. Kaya yung mga yung mga classmate ko dati, kumukuha na sila ng mga trainings, diba? Para kapag retired na sila, tuloy-tuloy ang income, di ba? So, let's go with the use of firearms and equipment. Pagkatapos mo mag-comply ng lahat ng requirements mo, so go na yung yung private security agency mo, may LTO ka na, may license to operate ka na. So, mag-ooperate na, rolling na. So, ang PSA, ano po yung mga meron dapat na requirements sa mga baril nyo? Diba? Ang private security agency ay entitled po na mag-possess ng mga barrel o firearms na alin na sa mga sumusunod. Una, shotguns. Pwede kayo magka-shotguns, basta hindi lang lalagpas ng 12 gauge. Kalawa, low power rifle o revolver. Halimbawa yung caliber 22. Pwede naman yung caliber 38 na pistol o revolver. Basta hindi lang lalagpas ng isang firearms sa bawat dalawang security guards na in-employ. Okay? So, kung 150, the 100, kailangan 50 lang po yung revolvers at caliber. Yung firearms nyo, okay? 50 lang. Kasi nga, 1:2. Okay? Sa mga private security na may 100 gwardya, at least dapat, meron kang 30 piece. Okay? Kung hindi nyo kaya yung budget na 50 na barel, at least, hindi na bababa doon, meron man lang kayong 30 piraso ng licensed firearm. Pero, however, pagkatapos ng operation ng 6 na buwan, yung private security agency, pwede sila mag-procure ng firearms na proportion sa bilang ng number ng posted security guards. So,
Kung, di ba, nagsisimula pa lang kayo, pwedeng at least 30 na peraso ng firearms. Pero kung after 6 months nag-operate kayo, pwede nang, kung 100 guards, kailangan, pwede nang 100 din yung firearms. Para sa mga, meron ng regulate, meron ng regular, hindi na yung temporary na license to operate, ha. Yung regular na license to operate. Meron man lang sana kayong at least na 70 na piraso ng firearms. Para sa firearms ng private detective agency, optional to. Kung gusto niyo magbaril, okay. Kung hindi, hindi. Kasi mga detective yan di ba? Nakita ko nga yung mga ino-offer nila. Yung bawa, gusto mong malaman, may pinapahanap kang tao, common na yun di ba? May pinapahanap kang tao, may ganun-ganun ka, pinapaimbestigahan ka. May nakita ko ang witty, or part yun ng services nila, na kung gusto mo bang malaman kung nag-cheat sa'yo yung partner mo, papasundan nila. Diba? Kung duda ka, di ba? Ang mga babae tamang hinala, di ba? Pag nararamdaman nila na may mali, so they can contact them away and then ano nila, di ba? So yun, mga 30k lang naman. So yun, optional kung gusto nila magbaril o hindi. Maliban na lang, may sabihin ka pag nakita mo may iba, barilin mo na, di ba? Wala namang ganon. Information lang naman. So, teka lang. Okay. Ito na yung mga restriction. Okay? Yung mga bawal. Yung mga pinagbabawalan or hanggang dun lang yung mga barrel na dapat meron ka. Yung total number ng prescribed na high-power firearms ay dapat hindi lalagpas ng 10% ng total numbers ng guards na employed. So, ibig sabihin nun, kung 100 yung guard, kailangan 10 piraso lang ang high-powered firearms ninyo. Okay? Sa private security agencies, hindi pinapayagan na mag-possess o magkaroon ng mataas na kalibre ng barrel o firearms. Yung mga private security guard na yan, katulad ng carbine, M16, caliber 45, centerfire magnum caliber 41, caliber 44, at matataas na kalibre ng barel. Except lang kung yung private security agency na yon o company security force na yon ay ino-operate sa mga area na may matataas na paglabag sa batas o kriminalidad. Okay? Pero kung normal lang naman, like, ano ba yung mga lugar na hindi masyadong maraming krimen? Noveleta. Kasi nag-OJT kami dyan, ang murder nila sa loob ng 6 na buwan ay isa lang. Diba? Ito yung mga noveleta, kung hindi naman ganun kataas ang criminality rate, hindi pwede mag-possess ng matataas na kalibre ng baril. Exemption lang kung pinayagan na ng Chief PNP or Regional Director yung Regional Police Office or ng Regional Director ng Regional Police Office na magkaroon sila ng high caliber na baril base sa mga sumusunod na kondisyon, di ba? Kung during sa duty na yon, naka-proper uniform ka sa compound na yon, establishment, kung saan ka na-assign, di ba? Para nga na magkaroon ng idea yung tao na, oh my gosh, meron siyang shotgun, pumasok ako sa bangko, may hawak silang shotgun, yakap-yakap nila, dalawa sila sa pinto, wow, di ba? Hindi yung nakapambahay ka, tapos naka-shotgun ka, para ka namang di ba? Kaloko ka naman, di ba? Except kung nag-escort ng malaking amount ng cash o valuables and upon prior coordination with the nearest PNP units. Ba? Kailangan lang pag ganun, kung ikaw ay hindi ka naman naka-uniform ng todo-todo, ikaw ay saktong damit lang, kailangan may DDO ka o duty detail order ka. Security personal duties under circumstance mentioned in preceding section must have DDO o SAGT form number 1294. Okay? Maliban na lang kung may ina-escortan kayo, sabi ko nga, kunwari ikaw, mayaman ka, sakto yung damit mo, and then may bag ka, no? Tapos, ang bantay mo ay naka-black lang, naka-shades lang, tapos naka-slacks, dalawa, may hawak na shotgun na gano'n. So, okay lang, kung may ina-escortan naman kayong gano'n. Pero kung sa mga area or assigned establishment, kailangan full uniform na may mataas na kalibre ng barel. So, alin-alin lang
yung mga pagkakataon na pwedeng makumpiska ang iyong baril. Oh my gosh. So, ito po yung mga pagkakataon kung yung baril ay gagamitin sa paggawa ng krimen. Diba? Or actually, na ginagawa niya talaga sa bumabaril-baril na siyang ganun, diba? O ginagamit, o tapos niya nang gamitin sa paggawa ng krimen. Pwede nang kumpiskahin. O dinadala ng security guard na hindi lisensyado at wala siyang hindi siya authorized ng batas o ng regulasyon na gumamit ng ganung baril. Pwedeng kumpiskahin pag inano ng batas, pag inutos ng korte. At kung ginamit at binibitbit sa labas ng AOR ng security guard na walang proper authority o yung security guard ay hindi naman lisensyado. So, ito na muna ang ating part 5. So, kung meron ka natutunan, sana meron. Kasi nakakapagod namang yung pangako, diba? Tapos wala ka namang natutunan. Gusto ko may matutunan ka. So, yon, don't forget to comment kung ano yung natutunan nyo para sa checking na attendance at pa-include na lang kahit yung initial na lang ng pangalan nyo and yung apelyido and the section for my checking of attendance. And thank you so much kung hindi naman ganun kasama sa loob nyo. Kung pwede naman maglambing, can you please hit the like button and subscribe nyo naman ako. And thank you so much. Para makita ni YouTube algorithm yan. Kasi pag may engagement na gano'n, nakikita ni YouTube algorithm na ibabato niya sa iba na nagsisearch nito. So, yun. Para makatulong din tayo sa iba. And thank you so much. See you on part 6.